Kinabukasan, muling bumalik ang sigla sa kanilang tavern. Maaga pa lamang ay makikita ng puno ito ng mga customer. Isa sa mga ito ang natuwang nagsabi na bumalik na raw ang may-ari, at tila mas sumarap pa ang pagkain. Sinang-ayunan niyon ng isa pang lalaki, na nagbiro pang mukhang may natutunan daw na bagong mga recipe si Junho habang wala ito. Sa loob ng kusina, abalang-abala si Junho sa pagtitimpla ng mga pagkain. Habang kumikilos, marahan pa siyang kumakanta, tila ba magaan ang kanyang pakiramdam. Sa loob-loob niya, malaking tulong ang pouch, dahil dito, nakakakuha siya ng iba't ibang pampalasa mula sa sarili niyang mundo. Hindi lamang siya napapabilis sa pagluluto, kundi nakakatipid din siya sa mga sangkap, kaya mas lumalaki pa ang kanyang kita. Maging si Mardona ay unti-unti nang nasasanay sa trabaho. Sa paglipas ng oras, tila nagiging maayos ang lahat. Halos mapaluha si Junho sa pag-iisip na sa wakas ay naging tahimik at payapa ang kanyang sitwasyon. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng tavern, biglang humagalpak ng tawa si Los. Pinagsabihan niya ang isang matandang lalaki na huwag maging kuripot. Pabiro pa niyang sinabi na isang beer lang kapalit ng isang tapik sa puwitan. Dagdag pa niya, kung gusto raw nito, maaari niyang batasin ang puwitan nito gamit ang kanyang baril, at siya pa ang magbabayad ng gamutan. Tumawa lamang ang matanda at nagtanong kung totoo bang may demonyo nga siya, at kung pareho pa rin ba ang kanyang katawan sa isang normal na babae. Nena si Los sa narinig, ngunit bago pa siya makasagot, may isang lalaking sumingit at tinawag ang matanda sa pangalang Ayak. Pinagsabihan niya ito na magsasalita pa rin ba ito ng ganoon kahit nabugbog na ito ni Garth noon. Tumawa si Ayak at sinabing nagbibiro lang naman siya. Ngunit nang lingunin niya ang kanyang tabi, biglang humarap sa kanya si Garth, galit na galit, at tinanong kung hindi pa ba sapat ang ginawa niyang pambubugbog noon. Agad na natakot si Ayak at paulit-ulit na sinabing nagbibiro lang siya. Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Garth at muli itong binugbog. Napailing na lamang si Junho habang pinagmamasdan ang eksena. Para sa kanya, nagsisimula na naman ang gulo. Biglang lumapit si Mardona sa kanyang tabi at sinabing tila mainit na naman ang ulo ni Garth tuwing nakikipag-usap sila sa mga customer, kahit abala pa sila sa trabaho. Mahinahon na sumagot si Junho, sinasabing marahil ay dahil iyon sa pag-ibig. Nagulat si Mardona sa narinig, ngunit maya-maya ay napangiti siya nang maunawaan ang ibig sabihin ni Junho. Tahimik nilang pinanood ang kaguluhan sa harap nila. Sa isipan ni Junho, malinaw ang kanyang nalalaman. Sa nobela, si Garth ang pinakamalakas, kasunod si Balder. Ang lakas ni Garth ay nagmula sa sakit ng pagkawala kay Luz. Ngunit ngayon, buhay si Luz, kaya isa lamang siyang masayang tao na walang dahilan upang maging mas malakas. Alam ni Junho na hindi sapat si Balder upang maprotektahan si Aiong. Kailangan niyang palakasin si Garth. Namula ang mukha ni Mardona nang makita niyang niyakap ni Los si Garth. Ilang sandali pa, tumahimik ang paligid at bumalik sa kani-kanilang gawain ang lahat. Sinimulan ni Garth na ayusin ang isang naiuping kawali. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagawa niya itong ibalik sa dati nitong anyo, na para bang bago ulit ang kagamitan. Humanga si Junho at agad na nagpasalamat, sinasabing mas tatagal pa ang kanilang mga gamit dahil dito. Ngunit iminungkahi ni Garth na mas mabuti pa ring bumili na lang sila ng bago. Dahil dito, napatanong si Junho kung bakit martilyo ang ginagamit nito sa panghuhuli ng demonyo, gayong kaya naman nitong baluktutin ang bakal gamit ang sariling kamay. Ayon sa kanyang nalalaman, lumalala ang pagiging demonyo ni Luz tuwing ginagamit nito ang kanyang kakayahan. Ganoon din ba si Garth? Sumagot si Garth na oo, ganoon na nga. Kaya hanggat maaari, ayaw niyang gamitin ang kanyang mga kuko. Kapag palagi niya raw itong ginagamit, nagiging isang tao siya na kinamumuhian ng lahat, katulad ng isang taong kilala niya. Biglang sumingit si Mardona at malakas na nagsalita. Tinanong niya kung hindi ba mahalaga na lumakas si Garth para maprotektahan si Los, ang taong mahal nito. Dahil sa sinabi niya, biglang natahimik ang paligid. Halos manginig sa hiya si Garth at namumula sa narinig. Ngunit hindi pa natapos si Mardona. Idinagdag pa niya na lalo na't sinabi ni Junho na may mas malalakas pang demonyong darating. Biglang napasigaw si Garth, nagtataka kung ano ba ang ibig nitong sabihin tungkol sa pagmamahal. Tinanong siya ni Mardona kung hindi ba niya mahal si Los. Agad itong itinanggi ni Garth.
Sinabi niyang tinulungan lamang siya ni Los noong nag-iisa siya dahil sa pagiging kalahating demonyo, at si Los ang nagturo sa kanya kung paano manghuli ng demonyo at mabuhay. Malaki ang utang na loob niya rito, at para sa kanya, isa lamang itong mentor. Habang sinasabi iyon ni Garth, halos basa ng talsak ng laway si Mardona sa tindi ng kanyang pagsasalita. Napahawak na lamang sa ulo si Garth, napamura, at inamin na sa totoo lang, matagal na rin niyang iniisip ang bagay na iyon. Sa dami ng laban niya laban sa mga demonyo nitong mga nakaraang araw, parami ng parami ang pagkakataong muntik na siyang mamatay. Kahit hindi sabihin ni Los, may isang insidente na halos naging trahedya ang lahat. Sa gitna ng usapan, sumingit si Junho at mahinahong nagsalita. Kung iyon ang problema, mayroon daw siyang simpleng solusyon. Sa tavern na iyon, may isang taong kayang magturo kay Garth kung paano lumakas nang hindi kailangang gamitin ang kapangyarihang nagpapalala sa kanyang kalagayan. Ang tinutukoy niya ay si Balder, na sa mga sandaling iyon ay buhat si Aiong, na bigla na lamang umiyak. Biglang hinawakan ni Garth ang kwelyo ni Junho, at mariing nagtanong kung huwag nitong sabihin na si Balder ang tinutukoy niya. Ayon sa kanya, galit si Los kay Balder, at hindi iyon maaari. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo habang sinasabing siya na ang bahala sa sarili niyang problema. Tahimik na nagtanong si Mardona, may halong pag-aalala, kung may nasabi ba siyang mali. Umiling si Junho at sinabing wala. Kailangan lamang daw ni Garth ng oras. Ngunit sa loob-loob ni Junho, umaasa siyang hindi ito magtatagal. Sana ay hindi mauwi si Garth sa landas na puno ng galit, mawalan ng katinuan, at tuluyang mabaigo sa kanyang paghihiganti. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong si Garth, biglang sumulpot sa kanyang harapan si Balder. Bahagyang nagulat si Junho at agad itong napatingin sa bata. Sinabi ni Balder na hindi tumitigil sa pag-iyak si Aiong, kahit anong patahan ang gawin niya. Nagtatanong ito kung ano ang problema. Agad namang lumapit si Mardona at maingat na inobserbahan ang bata. Iminungkahi niyang siya na muna ang mag-alaga. Kinuha niya si Aiong at pinainom ng gatas, saka ipinaliwanag kay Balder na ang mahabang pag-iyak na sinusundan ng dalawang maiikling paghikbi ay senyales na gutom ang bata. Habang pinapadede niya si Aiong, hindi niya napigil ang sabihin na napaka-cute talaga ng bata. Sa hindi inaasahang sandali, biglang nagsalita si Aiong at tinawag si Mardona ng "Mama". Agad na kumalat ang salitang iyon sa loob ng tavern. Ilang customer ang nagtinginan at nagtanong kung tama ba ang kanilang narinig. Tinawag ng bata na "Mama" ang isang maharlikang dalaga. May ilan pang natuwa at nagsabing napakagaling ng bata. Marahil daw ay naramdaman nitong malungkot ang kanyang ama kaya binigyan ito ng bagong "Mama". Halos mapahiya si Junho sa narinig. Agad niyang hiniling kay Mardona na ibigay sa kanya si Aiong, ngunit sa halip na sumunod, mabilis na tumakbo palabas si Mardona habang sinasabing magliligpit muna siya ng mga pinggan. Napabuntong hininga si Junho at naisip na marahil ay kailangan na niyang dagdagan ang sahod ni Mardona. Samantala, si Mardona, habang buhat si Aiong, ay hindi mapigil ang mahiya. Paulit-ulit niyang iniisip ang pagtawag sa kanya ng bata bilang "Mama". Hindi pa nga raw siya kasal. Sa kabilang banda, isang customer na si Ayak ang tila hindi mapakali. Walang tigil siyang nagkakamot sa kanyang katawan, na para bang may matinding kiti siyang nararamdaman. Maya-maya ay tinawag niya si Mardona. Lumapit naman ito at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sinabi ni Ayak na hindi niya mapigilan ang pangangati. Idinagdag pa niya, sa kakaibang tono, na narinig daw niya na kapag ang mga maharlikang dalaga ay nais mag-enjoy, may paraan daw ang mga ito upang itago iyon. Totoo raw ba iyon? Habang nagsasalita, halos magsugat na ang kanyang mukha sa kakakamot. Bigla na lamang siyang tumawa, na ikinagulat ng ibang customer. May ilan sa kanila ang sumigaw, sinasabing sobra na ang kanyang pagiging bastos. May nagmungkahi na tawagin na sina Junho at Garth, at ipagbawal na si Ayak sa tavern dahil hindi na ito natututo. Agad namang lumapit si Junho at tinawag si Ayak. Sinabi niyang mukhang sobra na ang nainom nito. Kung patuloy pa itong gagawa ng gulo kahit pinagsabihan na, hindi na nila ito tatanggapin sa susunod. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang boses ni Ayak. Sa isang malamig at kakaibang tono, nagtanong siya kung bakit ganoon sila sa kanya. Napatingin si Junho, halatang nagulat sa narinig.
Kasabay nito, tila may kumirot sa pandinig ni Loss, na agad napalingon sa direksyon ng matanda. Paulit-ulit na nagtatanong si Ayak kung bakit ganoon ang trato nila sa kanya. Maya-maya pa, sinabi niyang hindi lang naman siya ang may ganoong pagnanasa, sila rin daw. Lumapit si Loss kay Garth at agad itong sinabihan na kunin ang kanyang martilyo. Patuloy sa pagsigaw si Ayak, paulit-ulit na sinasabi kung bakit siya lamang ang pinapuna. Unti-unti, nagsimulang mabiyak ang kanyang mukha. Sa pagitan ng kanyang mga salita, bigla niyang binigkas ang salitang, kaligtasan. Sa isang iglap, sumabog ang paligid. Agad na inilapit ni Junho ang sarili kina Mardona at Ai-ong, at pinrotektahan ang mga ito mula sa pagsabog. Sa harap nila, ang mukha ni Ayak ay tuluyang nagbago. Lumitaw ang isang malahalimaw na anyo. Ang kanyang mga braso ay humaba, nagkaroon ng matutulis na tinek, at umusbong ang mga galami na gumagalaw sa hangin. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.